Magandang araw mga kaibigan, kami ang pangkat 2 na magtatalakay kung ano at paano makatutulong ang Filipinolohiya sa pag-unlad ng kulturang Pilipino. Atin munang alamin at balik-tanawin kung ano nga ba ang Filipinolohiya. Ang Filipinolohiya ay binubuo ng dalawang salita, Filipino at Lohiya, nang ibig sabihin ay pag-aaral ng wikang Filipino. Ngunit hindi lamang ito limitado sa wika dahil ang Filipinolohiya ay isang sistematikong pag-aaral upang palitawin, pagyamanin at mapagtibay ang pagka-Pilipino sa iba't ibang larangan o aspeto, tulad ng Pilipinong kaisipan, Pilipinong kultura at Pilipinong lipunan. Sa talakayang ito ay bibigyan nating diin ang aspetong kultural at ipapakita kung paano nakatutulong ang Filipinolohiya sa pag-unlad at pagyabong ng kulturang Pilipino. Ano nga ba ang antropolohiya? Ang antropolohiya ay ang pagham o sistematikong pag-aaral tungkol sa tao, kinabibilangan ng kanyang lahi, kultura, buhay panlipunan, kasaysayan at pag-unlad noon at ngayon. Layunin nitong unawain ang pinagmulan, pagkakaiba, at evolusyon ng tao, pati na rin ang kanyang mga interaksyon sa lipunan at mga aspeto ng pamumuhay. Ang antropolohiya ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng komprehensibong pagtingin ng tao. Kailan, paano, at bakit nagkakaiba ang mga kultura, paniniwala, pisikal na katangian, at wika, pati na ang mga naging pagbabago sa sangkatauhan sa buong kasaysayan. Paano nga ba nakakatulong ang antropolohiya sa pag-unlad ng Filipinolohiya sa kultura ng mga Pilipino? Sa pamamagitan ng mga mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan, kultura, at pagkakakilanlan ng mga Pilipino na nagsilbing pundasyon sa Filipinolohiya. Inaral ng antropolohiya ang tradisyon, kaugalian, at paniniwala ng tao. Kaya mas napapalalim nito ang pag-aaral ng Pilipinoya na nakatuon sa sariling wika, kasaysayan at kalinlangan. Dahil dito, mas natutukoy at napapahalagaan ng mga katangian at talagang Pilipino sa kabila ng impluwensya ng ibang kultura. Ang media studies ay isang larangan ng pag-aaral na tumatalakay at sumusuri sa nilalaman, kasaysayan, epekto at mga institusyon ng iba't ibang anyo ng media, lalo na ang mass media. Paano nga ba nakatutulong ang Filipinolohiya sa media studies? Ang Filipinolohiya ay pag-aaral tungkol sa kultura, kasaysayan at pagka-Pinoy na nagbibigay ng mas Filipino-centered na pananaw sa iba't ibang larangan, kabilang ang media studies. Dahil dito, natutulungan ang mga estudyante at media practitioners na mas maunawaan kung paano pinapakita at naaapektuhan ng media ang ating values, identity at pagiging Pilipino. Sa ganitong ugnayan, nagiging higit pa sa entertainment ang media, nagiging platform ito na para ipakita ang ating kultura. Halimbawa, isang vlogger ang gumagamit ng wikang Filipino at mga lokal na kwento sa kanyang content. Sa tulong ng Filipinolohiya, mas nauunawaan niya ang etika at pananagutan ng media sa pagpapakita ng tunay na kulturang Pilipino. Hindi lamang ito tungkol sa tamang paggamit ng impormasyon o teknolohiya, kundi sa malalim na paggalang sa pinagmulan, pagpapahalaga at pagkakakilanlan ng bansa. Sa pamamagitan ng makapilipinong pananaw, natututo ang mga tagalikha ng media na maging mas responsable sa kung paano nila inilalarawan ang mga Pilipino sa pelikula, telebisyon, radyo at social media. Ang edukasyon ay ang proseso ng pagkuha ng kaalaman, kasanayan, pagpapahalaga at pag-uugali sa madaling salita, ang pagpapadali ng pag-aaral. Paano nakatutulong ang Filipinolohiya sa edukasyon? Ang Filipinolohiya ay ang susi upang maging Filipino-centric ang ating edukasyon. Sa halip na maging tagasunod lang sa global na agos, ginagabayan tayo nito na gamitin ang ating sariling lente at kaalaman.
upang bumuo ng isang kabihasnan na matatag. May sariling kulay at tumutugon sa tunay na pangangailangan ng mga Pilipino. Kailangan lang na palakasin ang pagtuturo nito, sanayin ng mga guro na may malawak na kaalaman sa disiplina, at isama ito sa lahat ng antas ng pag-aaral. Halimbawa, isang guro sa pampublikong paaralan ang gumagamit ng lokal na wika at kasabihan sa pagtuturo ng araling panlipunan. Ipinapakita dito na ang pag-aaral ng Filipinolohiya ang pinakamahalagang tunguhin ng edukasyon, ang pag-uugat at pagpapalawak ng pangbansang identidad sa karanasan ng mga bata. Hindi na nananatili sa aklat o silid-aralan lamang ang mga konsepto ng pagiging Pilipino. Bagkus, ito ay nagiging buhay na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na realidad. Ang panitikan o literary studies ay ang pag-aaral ng mga akdang pampanitikan tulad ng tula, kwento, dula, sanaysay, nobela, alamat at iba pa. Layunin nitong maunawaan, suriin at pahalagahan ang mga likhang sining na nagpapahayag ng damdamin, kaisipan at karanasan ng tao, lalo na ng mga Pilipino. Sa panitikan, pinag-aaralan kung paano ginagamit ng mga manunulat ang wika, simbolismo, tema at anyo upang maipakita ang kultura, paniniwala at lipunan ng kanilang panahon. Paano nakakatulong ang Filipinolohiya sa panitikan o literary studies? Nakakatulong ang Filipinolohiya sa panitikan o literary studies sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa katutubong pananaw, karunungan at karanasan ng mga Pilipino sa pagsusuri at paglikha ng panitikan. Sa halip na umasa lamang sa banyagang teorya o konsepto, ginagamit ng Filipinolohiya ang sariling kultura, wika at kasaysayan bilang batayan ng pag-unawa sa mga akdang pampanitikan. Halimbawa, kapag ang isang manunulat ay gumamit ng lokal na alamat o mitolohiya bilang inspirasyon sa isang makabagong dula, ipinapakita nito ang pagsasanib ng tradisyonal at kontemporaryong kamalayan. Sa ganitong paraan, na ipapakita ang pagpapatuloy ng ating kultura at pagpapayaman ng panitikang Pilipino. Nakakatulong ang Filipinolohiya sa panitikan sa pamamagitan ng pagpapanibago, pagyabong at pagpapalalim ng pagka-Pilipino sa mga akda, mula sa nilalaman hanggang sa paraan ng pagsusuri at pagpapahayag. Ang heograpiya sa konteksto ng Pilipinas ay tumutukoy sa masusing pag-aaral ng pisikal na katangian ng bansa, kabilang ang lokasyon, anyong lupa at tubig, klima, likas na yaman, at mga kalamidad, na may direktang impluwensya sa pamumuhay, kasaysayan, at pag-unlad ng lipunang Pilipino. Bilang isang kapuluang nasa rehiyong tropikal ng Timog Silangang Asya, ang heograpiya ng Pilipinas ay humuhubog sa pagkakaiba-iba ng kultura, wika at kabuhayan sa bawat rehiyon. Paano makakatulong ang Filipinolohiya sa heograpiya? Malaki ang ambag ng Filipinolohiya sa heograpiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa ugnayan ng kalikasan at kultura ng mga Pilipino. Bilang disiplinang nakatuon sa pag-aaral ng identidad, kasaysayan at karanasan ng sambayanang Pilipino, tinutulungan ng Filipinolohiya ang mga heograpo na makita hindi lamang ang pisikal na aspeto ng bansa, kundi pati ang kahalagahan nito sa paniniwala, kabuhayan at panlipunang ugnayan ng mga mamamayan. Halimbawa, sa pag-aaral ng mga komunidad sa paligid ng Bulkang Mayon, hindi lamang mahalaga ang anyong lupa bilang bahagi ng heograpiya, kundi pati ang mga alamat, ritual at lokal na kaalaman ng mga residente tungkol sa bulkan. Sa ganitong paraan, nagiging mas makabuluhan ang heograpikal na datos dahil naiuugnay ito sa buhay at pananaw ng mga Pilipino na siyang layunin ng Filipinolohiya, ang pagbibigay boses sa lokal na karanasan bilang bahagi ng pambansang kaalaman.
Ano nga ba ang sosyolohiya at politika kaugnay ng kultura? Ang sosyolohiya ay pag-aaral ng lipunan kung paano namumuhay at nakikitungo ang mga tao sa isa't isa. Samantalang ang politika naman ay pag-aaral tungkol sa pamahalaan, kapangyarihan at pamumuno sa isang bansa. Ang kultura ay bahagi ng sosyolohiya dahil dito pinapakita ang mga kaugalian, tradisyon at paniniwala ng mga tao sa isang lipunan. Sa politika naman, dito naman sumusunod ang mga mamamayan. Paano nakakatulong ang Pilipinolohiya sa sosyolohiya at politika? Nakakatulong ang Pilipinolohiya sa sosyolohiya dahil pinag-aaralan nito ang pagkakakilanlan at pamumuhay ng mga Pilipino. Sa pamamagitan nito, mas nauunawaan natin ang kultura, mga kaugalian at pagpapahalagang bumubuo sa ating lipunan. Tinutulungan ng Pilipinolohiya ang sosyolohiya na makita kung paano naiiba at natatangi ang lipunang Pilipino kumpara sa iba. Pagdating naman sa politika, naipapakita nito ang mga katangian at pagpapahalagang Pilipino sa pamumuno at pakikilahok sa gobyerno. Sa pamamagitan nito, nauunawaan natin kung paano naapektuhan ng kultura ang paraan ng pamumuno at pagdesisyon ng mga leader. Tinutulungan ng Pilipinolohiya ang politika na maging mas makabayan at sakabatay sa tunay na pangangailangan ng mga mamamayan. Halimbawa, may dalawang politiko na tatakbo bilang congressman sa kanilang lungsod. Ang isa ay galing sa hirap habang ang isa naman ay galing sa marangyang buhay. Nakakatulong ang Pilipinolohiya sa sitwasyong ito dahil itinuturo nito ang pag-unawa sa pagkakapantay-pantay ng tao anuman ang antas ng kanilang buhay. Tinuturuan tayo nitong pahalagahan ng karanasan at pinagmula ng bawat isa bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Sa pamamagitan ng Pilipinolohiya, natututo ang mga mamamayan na suriin ang kandidato hindi batay sa yaman o kahirapan kundi sa katapatan at malasakit sa bayan. Sa kabuuan, ginagabayan ng Pilipinolohiya ang mga botante na pumili ng leader na tunay na maglilingkod at kumakatawan sa kabuuan ng ating kultura at pagkataong Pilipino. Ayan, so dumako naman tayo sa sining. So ano nga ba ang sining, no? At paano nakakatulong yung Pilipinolohiya sa sining? Ayan, so pag sinabi nating sining, ito ay isang mahalagang bahagi ng kultura na ginagamit bilang paraan ng pagpapahayag ng damdamin, kaisipan, at syempre karanasan ng mga tao. So sa pamamagitan ng sining, naipapakita natin ang ating pagkatao at pagkakilanlan bilang mga Pilipino. And nakakatulong yung Pilipinolohiya sa larangan ng sining dahil ito ang nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng ating mga likhang sining. So sa tulong nito, natututo tayong pahalagahan, hindi lang ang ganda ng isang obra, kundi ang kulturang nakapaloob dito. And pinapalakas din ng Pilipinolohiya ang makabayang damdamin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga sining na nagpapakita ng ating kasaysayan, tradisyon at buhay sa lipunan. Halimbawa, isang grupo ng kabataang pintor ang lumahok sa art exhibit na may temang Bayan Ko, Kulay Ko. Sa tulong ng Pilipinolohiya, ginamit nila ang sining bilang paraan upang ipakita ang kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Ang kanilang pakikibaka, pag-asa at kabayanihan. Sa pamamagitan nito, naipapakita kung paano nagiging daan ang sining sa paghubog ng makabayang kamalayan at pagmamalaki sa kulturang Pilipino. Pinapakita rin ng kanilang mga obra na ang sining ay hindi lang para sa dekorasyon, kundi isang makapangyarihang medium ng komunikasyon na gisingin ang damdamin ng mga tao hinggil sa mga isyung panlipunan. Sumunod ay musika. So pag sinabi naman nating musika, isa rin siyang bahagi ng kultura na kung saan ginagamit bilang paraan ng pagpapahayag ng ating damdamin at karanasan. So isa itong sining na may kakayahang magbuklod ng mga tao at magpahayag ng mga kwento ng ating bayan. Ayan. So nakakatulong ang Pilipinolohiya sa musika dahil tinuturuan tayo nitong maunawaan ang kasaysayan at kahalagahan ng mga tradisyonal na tugtugin at awitin. At sa ganitong paraan, napapanatili ang mga katutubong musika,
at instrumento habang nahihikayat din ang kabataan na gamitin ito sa makabagong paraan. And dahil dito, patuloy na bubuhay ang ating pambansang pagkakakilanlan sa larangan ng musika. Halimbawa, isang grupo ng kabataan ang bumubuo ng banda na gumagamit ng mga katutubong instrumento tulad ng kulintang at agong. Sa tulong ng Filipinohiya, nauunawaan nila ang kasaysayan at diwa ng mga tunog na ito. At dahil dito, muling nabubuhay ang tradisyonal na musikang Pilipino at higit na naipapalaganap ang pambansang identidad. Ipinapakita rin ng ganitong halimbawa na kahit modern na ang panahon, posible pa rin buhayin at pahalagahan ang mga katutubong elemento ng musika. Sa paggamit ng mga instrumentong Pilipino, natututo ang kabataan na ipagmalaki ang sariling atin at ipakita na ang musika ng Pilipinas ay mayaman, makulay at may malalim na kahulugan. Pagkain. Ang pagkain o culinary culture ay ang sistema ng mga kaugalian at tradisyon sa pagluluto at pagkain ng isang bansa. Higit pa ito sa simpleng pagkain, ito ay nagpapakita ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng komunidad. Nakakatulong ang Filipinohiya sa larangan ng pagkain dahil binibigyan nito ang halaga at pagpapahalaga ang mga kaugalian, pamamaraan at panlasa na likas sa kulturang Pilipino. Sa tulong nito, napapanatili ang mga tradisyonal na lutuing Pilipino na nagsisilbing salamin ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan. Pinapalakas din ito ang mga pagmamalaki sa sariling lutuin at panlasa na nag-uugnay sa mga Pilipino sa kanilang pinagmulan at kultura. Halimbawa, isang pamilya ang nagsimula ng maliit na kainan na nag-aalok ng mga tradisyonal na lutong bahay, gaya ng laing at adobong kangkong. Dahil sa Filipinohiya, ipinagmamalaki nila ang lokal na panlasa at isinasabuhay ang konsepto ng pagkain bilang kultura. Ang kainan na ito ay nagsilbing maliit na sentro ng pagpapalaganap ng kulturang Pilipino. Sa bawat putahe, hindi lang natitikman ng mga tao ang masasarap na pagkain, kundi nararamdaman din nila ang kasaysayan at kwento ng bawat sangkap at paraan ng pagluluto. Halimbawa, ang laing ay hindi lamang isang ulam, kundi simbolo ng tradisyon mula sa Bicol na sumasalamin sa kahalagahan ng paggamit ng lokal na sangkap at tradisyonal na pamamaraan. Sa pamamagitan ng Filipinohiya, nagiging mas malalim ang pag-unawa ng mga customer sa kahalagahan ng pagkain bilang bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Pinapakita nito na ang pagkain ay isang daan upang mapanatili ang kultura, tradisyon, at nagiging daan din para mas mapalalim ang pagmamahal sa sariling atin. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang Filipinohiya upang hindi makalimutan ang mga lutuing Pilipino sa kabila ng mga modernong pagkain na dumadaloy sa merkado. Wika. Ang wika ay isang sistema ng mga sinasalitang tunog at simbolo na ginagamit ng tao upang magkaunawaan at maipahayag ang damdamin, kaisipan at karanasan. Hindi lamang ito kasangkapan sa komunikasyon, kundi simbolo rin ng kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan ng isang bayan. Sa pamamagitan ng wika, naipapasa ang mga tradisyon, halaga at pananaw ng lipunan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Paano nga ba nakakatulong ang Filipinohiya sa wika? Sa pamamagitan ng Filipinohiya, napapanatili at naipapalaganap ang uso at tamang gamit ng wikang Pilipino at iba pang katutubong wika na siyang nagbubuklod sa mga Pilipino bilang isang bansa. Pinapalakas din ito ang pagmamalaki at respeto sa sariling wika bilang isang paraan ng pagkakaisa at pagpapayaman ng kultura. Halimbawa, sa isang lungsod na unti-unting nakakalimot ng paggamit ng sariling wika,
naglunsad ng kampanya ang mga kabataan na tinatawag na Usapang Filipino. Sa tulong ng Filipinolohiya, ipinapakita nila na ang wika ay hindi lamang paraan ng komunikasyon, kundi tagapagdala ng kultura at pagkakaisa. Sa kampanyang ito, nilahukan ng mga kabataan ang mga gawain tulad ng paglikha ng mga tula, kanta, sanaysay at mga diskusyon na ginagamitan ng wikang Filipino at iba pang lokal na wika. Sa ganitong paraan na ipapasa nila sa iba ang kahalagahan ng paggamit ng sariling wika sa araw-araw. Lalo na sa mga kabataan na madalas mas pinipili ang paggamit ng English o banyagang salita. Pinapalakas ng Filipinolohiya ang kampanya sa pamamagitan ng pagtuturo ng kasaysayan at kahalagahan ng mga wikang Pilipino bilang pundasyon ng ating identidad bilang isang bansa. Hindi lamang ito isang simpleng kampanya, kundi isang makabuluhang hakbang upang muling buhayin ang wika bilang simbolo ng pagkakaisa at pagmamalaki. Sa kabuuan, ang Filipinolohiya ay hindi lamang isang disiplina ng pag-aaral, kundi isang daluyan ng pagkakaisa, pagkakakilanlan at pag-unlad ng kulturang Pilipino. Dito nagtatapos ang aming presentasyon. Naway mas napalalim nito ang pagkakaunawa nyo sa kahalagahan at tulong ng Filipinolohiya sa ating kultura sa iba't ibang aspeto. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.